Ngayon, kung sila po ay magpapalusot na naman at bubuduli na naman tayo, sabihin nila na 2 araw nilang ginagawa itong makabudol na impeachment complaint, multiply nyo lang po yung aking halimbawa. Hindi pa rin po mapapaliwanag bakit 215. Kaya po ang titulo natin, mere scrap of paper. Basura po yung final nilang verified impeachment complaint. At isa na namang pambubudol dahil hindi po ito verified. Sa loob ng 7 oras, kung tigsa 10 minuto kada mambabatas, 6 lamang ang makakapirma. Sa 7 oras, 6 times 7, 42 lamang ang makakapirma. Buong maghapon na po yun, from 10 in the morning until 5 in the afternoon. Sabihin na po natin na 2 araw nilang trinabaho, ganun din. Yung time and motion, kung iisipin po natin, kung may intellectual assessment po tayo, assumption, magiging 84 lamang ang maximum na makakapirma. 84 lamang ang makakapirmang kongresista, hindi po 214 or 215. There is no way that those 215 congressmen who signed yung impeachment complaint ay nabasa. Yung impeachment complaint na yan. Nagsunuran na lang po yan, nagpirmahan. At hindi po pwedeng nabasa nila isa-isa. For the sake of our discussion this evening, lagay na po natin, tigli 5 minuto na lang, mabilisan. Sa 1 oras, 12 lang makakapirma. Sa 7 oras na walang break, yung 12 yan, multiplied by 7, 84 lamang ang maximum na makakapirma sa loob ng 1 araw. 7 oras na tuloy-tuloy na trabaho ha. Walang CR break, walang toilet break, walang lunch break, walang recess, wala lahat. Walang water break. Kung 2 araw, 168 lang ho. Magtataka kayo, bakit 215 ang pumirma? At mayabang na nagsasabing na endorso nila. Saan galing yung numero ninyo? Binubudol nyo na naman kaming Pilipino. Hindi nyo na kami mabubudol. At hanggat meron tayong ganitong programang diretsang pakikipag-ugnayan sa inyo, sisikapin ko pong makapagbigay ng impormasyon pa sa inyo. Iangat natin yung level ng public discourse para lahat kayo kasali. Lahat kayo may opinion. Lahat kayo magkakaroon ng kaalaman para hindi po tayo mabubudol muli. Ulitin ko ang aking pong loyalty, ang aking pong katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At kaya ako'y kumandidatong independent kasama ang hakbang ng maisog na hindi naman political party, kung hindi isang social movement ng lahat ng tao, lahat ng Pilipino na humihingi ng transparency, ng accountability, ng peace, ng security dahil ang nais ko pong kapartido, ang nais kong kasama, ang nais kong kaalyado ay kayo, mamamayang Pilipino, kayo, sambayanang Pilipino. Galit po tayo sa mga korap, galit po tayo sa mga kurakot, galit po tayo sa mga magnanakaw ng pera ng gobyerno na nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Alam mo ninyo, marami nang nagsasabi na mag-iingat tayo, subalit ako po'y nananalig na ang proteksyon ko po ay kayo, sambayanang Pilipino. At alam ko, na hindi rin ninyo hahayaan na makagalaw ang masasamang loob at tayo ay mabiktima o masaktan nila dahil kayo nga po ang ating sandigan, kayo po ang ating proteksyon. Parami ng parami yung nagvo-volunteer at gumagawa ng kanilang own little help para sa ating kampanya. Kagaya po na sinabi ko, tayo po ay kandidatong independent. Wala po tayong partido, wala po tayong pananalapi. May mga nagdudugtong po ng mga campaign paraphernalias, kagaya nga po nung sinabi ko nung Sabado. Alam ho ninyo, mula nung ako ay unang naghayag ng aking formal at opisyal na aplikasyon bilang senador ninyo, noong October 8, 2024, hindi ko po naramdaman na kulang ako sa kahit na anong campaign materials. Alam ko pong hindi sapat, pero hindi po salat. Magkaiba po yung hindi sapat sa salat. Hindi ko po naramdaman na ako'y salat sa gamit. Hindi ko po naramdaman na salat ako sa suporta ng sambayan ng Pilipino kahit saan po ako magpunta. Nararamdaman ko ang inyong suporta at pagmamahal at ang nais ninyo, kagaya ko rin po,
posible ang pagbabago ngayong 2025 pag kayo po ay naghatid ng bago sa Senado, number 56 po sa balota. Number 56, 56 po. Madaling tandaan, 56 hindi po yung 56 na pabigat, hindi po yung 5-6 na utang, kundi 5-6 na investment natin pare-pareho para po sa ating mga anak, para po sa ating mga kabataan, para po sa higit na matiwasay na Republika ng Pilipinas. Number 56 po. At ang ating pong tubo o kikitain sa investment na ito pagdating ng May 12, 2025 ay isang tapat, tunay at maisog na paglilingkod ninyo sa Senado bilang senador ninyo. So number 56 po tayo sa balota. Huwag po ninyong kakalimutan. Si EDM, sorry ha, mabilis. Dito tayo sa isa. Kay Beth Badico Belo Chay, kay Maria Lorden, Attorney Vic, nagpapasalamat po kami at nandito ka, malaki po kayong tulong sa ating bayan. Salamat din po at sinasamahan ninyo ako sa ating laban. Ang laban pong ito na humingi ng transparency, accountability, peace and security ay hindi ko po personal na laban. At hindi po para sa akin ito. Ito po'y para sa inyo, para sa mamamayang Pilipino, para sa ating bansa at para sa ating mga kabataan at darating pang salinlahing Pilipino. Kaya Isabel, my number 1 Senator, Attorney Vic Rodriguez from Cagayan de Oro. Mag-volunteer din po kami for you, Attorney. Yung mga nasa Cagayan de Oro, huwag po ninyong kalimutan yung mga tumalikod at nanghamak sa anak ng Mindanao kay Vice President Inday Sara Duterte. Yung mga bumoto na mga mambabatas para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag niyo po silang tangkilikin. Huwag niyo pong tangkilikin yung mga tumalikod at nagkanulo dyan sa pride at anak ng Mindanao na si Inday Sara Duterte. Kay Dodong, Mindanao, Visayas, panalo na po kayo. Attorney, sa tulong po ninyo, Dodong, mananalo po tayo. Maraming salamat. Kay Brocha Barucho, may pera kasi sa pirma. Tama po yun, sila'y pumirma hindi dahil sa prinsipyo. Dahil naglabasan na mayroong konsiderasyon kung ano-ano, yung AIX, yung AKAP. So makikita natin dito, na-establish po natin na hindi po totoo na napirmahan nila at nabasa. Yan po ay bawal. Ulitin ko the Constitution is the fundamental and paramount law of the nation. It is the supreme law to which all laws must conform. Lahat po ng batas ay dapat sumailalim sa ating saligang batas. Pati po yung rules of procedure ng 19th Congress ng House of Representatives. Malinaw po sa sariling rules of procedure ng mababang kapulungan. Rule 2, Section 3, pakicheck po niyan, Rule 2, Section 3, nada-download naman po yan. Malinaw po doon na dapat yung tinatawag na verified impeachment complaint ay nabasa nung mga nag-endorsong mambabatas. At bukod dyan, dapat yung nabasa at pinirmahan nila ay base sa kanilang personal knowledge or base sa authentic document. Dito makikita mo pati yung verification form, dyan po sa kanilang complaint, hindi po ito yung form na hinihingi ng ating saligang batas. Hindi po ito yung form na hinihingi or prescribe ng rules of court, specifically Rule 7, Section 4. At lalong hindi po ito yung form na sinasabi ng sariling rules ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng kanilang sariling rules of procedure. Hindi po yan, sapagkat ang hinihingi ay dapat nabasa at binasa at naintindihan. Basura! Yan ang naging pahayag ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang live sa kanyang Facebook page. Tungkol ito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Attorney Vic, imposible na binasa ng 200 plus na congressman at congresswomen ang reklamo tungkol kay VP Sara dahil sa hindi sapat ang oras.
Para sa kabuuan ng video, maaari po ninyong bisitahin ang Facebook page ni Attorney Vic Rodriguez at mag-follow na din po kayo para updated po kayo sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Maraming salamat po at magkita-kits po tayo sa susunod na ating update. Kayo mga kababayan, ano ang opinion nyo tungkol dito? I-comment nyo sa baba at ating talakayin. Maraming salamat at magkita-kits ulit tayo sa susunod nating update.